Si BBM, adik! Ma'am, gusto niyo ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan. Kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako. Kaya di-disqualify ko siya dun sa Comelec bago ako nag-retire. Kaya nung nanalo ako sa P3 PWD Party List, hindi talaga ako pinaupo kitang banustos. Pero karon, ang vengeance is mine when you go. Campaign speech alay kay nani di ang tubag-tubag mo si Martin Luther ipapriso sa Tagalite practice si Martin Luther ipapriso si Martin Luther ipapriso si Martin Luther ipapriso. Since kami dali sa Cebu Alliance for Duterte huwag yun yung paralel ni Sara para umabot 2028. In behalf nilang tanan, we will endorse you as our senator. Tawagan ka nimo! Tawagan ka nimo! Tawagan ako with all my heart. I will fight for the Visayas. Okay. 15 years na, wala si Buano ang senador. We will reclaim our seat in the Senate. Every time, please let us have our guest speakers join us on stage. O kani mga higala kini bayhana initingog gani ani niya wala kang hilong natang tanan. Wala undang na rayon ang tanan no. She is the former Comelec Commissioner, Women's Rights Advocate, PWD Rights Advocate, Cebuana Ilongga, Queen of Barcagulan, Attorney Rowena Guanzon. Para sa akon at sa akong pamilya, ini nga adlaw, historical ini sa amon nga politika nga tradisyon. Alin pa sa Commonwealth, ang amon nga Lolo Pedro Villena, mayor na sa Commonwealth. Ang sa nagkimpo sa Amerikano, nag-lead sa revolt dito sa Kabangkalan, mayor po dito ang among great-grandfather si Maximiano Guanzon. Ang mga Villena Guanzon, dugay na kami sa politika, pero wala kaniya nanawag. Ang kami mga Villena Guanzon, daghan kami Guanzon diri si Mono. Dami Guanzon diri. Ikaw mo na sila dito, ako man ang mga igagaw. Pero may kontra ni Marcos. Ngayon lagi sila nga si Sandro Marcos mudagan na po daw kung matay ka kinahanglan pasensya na giguanin para magdala na ako nito kung BH pasensya ko ni kung BH para maski 102 years old na ko ba ang hangkat akong Sandro nga sinumbagay aron historical muli ko sa Bacolod kaya ingon ako akong mga igsoon because our parents are gone now na formal ko na wala na ko aprasan sini. Wala tayo aprasan ani na I know that your loyalty to me and your love for me, you will agree with me na sa 2028, Sara Duterte ta. Because you know history. So, anti-Marcos, dictatorship, 12 years old pa lang ako sa Siliman. Ano Bisaya ako, si Bana. I speak Cebuano very fluently. Hasta sa UP, hasta nag-UP College of Law. Ako mga isuon, first quarterstone dito sa UP. Martial law was declared 1970. Ako, kuya, akin ako 1970 na sa UP. Kami naka-experience yun nga na personal ng martial law. Now, one of the first things that Ferdinand Marcos did to make sure that the local elites will be dismantled, he confiscated our electric lamps. And then, because he could not confiscate sugar lamps, because the only way to control the
Negrenses are to control the hacienderos. What Marcos did was to control the marketing of sugar. That's why he established the National Sugar Trading. Dito na lang kami makabaligya ang amon lolo, ang amon amay, na i-control niya ang sugar. That's why ang farmers and sugar farmers gave up farming. Nagkagutom ang mga bata. One stop na eskwela. Nag-famous ang Negros sa worst malnutrition in the world. O na nga, ang Negros Occidental, tanawan ninyo dito sa presentation ni Prof. Malontequia, pero may ginaantay Marcos. Pero, pwede dito si Ligong, pero dili kayo dako ang distansya. Sa gadalagan, siyempre, ang kontra niya dito mga taga-Negros, si Marojas. Di ba? Remember, ang mga Ilonggo, maputo, ginaya para sa Ilonggo. Pero kumanta sila ng mga Cebuano ba? Di ba? Ang mas mataas ang voter turnout sa Cebu kaysa sa Negros Occidental. Lahat lang ko sa inyo sa akong background kay makailan mo ipanganak na may kumainanin ako. Ang akong pamilya, politiko, ako igsuon ka board member, ang ako igsuon na judge, konsehal karon sa Cadiz pero mag-retire na. Pero ang nason nga nagapolitika kami, kaya servisyo kami. Tanan kami, we have independent means of income. Because sabi ng tatay ko, huwag kayo magpolitika kung gasalit lang kamo sa inyo na akwaon, kagkwartahon sa politika. Kung mabunos ka mo sa amon, kay nanay nyo, at 33 years in politics, kinahanglan niya, sinta ka. Huwag ka malaki sinta ka, patuga-tuga ka mag-member ka. Her father was the first summa cum laude of Siliman. Ibayunita sa mga Japok. Pag yun napatay. Ikulata, isunod sa karsil. Naka-escape man, he was only 17. So, he went to Siliman, met my mother. He fell in love. My mother binasted siya. Pero sige lang gapon siya pang ritaw. Until they got married and had 8 children. 8! Na ako pinasahigin ko, kaya ako may between 3 boys. Wala ningon ako, Papa. Nahanap pag-alis ka sa imo sumbag. Sumbag na yun! Nahanap pa lang, sumbag ko na yun. Sipa ko na yun. Hindi ko sila kabalos kay tatay ko. Ang paha mo ng kalapad, no? Bukat pa kayong... Bukat kayong makro ba? Sa una, ang bata, pag hindi pwede ka spoiled. Pero, spoiled na ako. Kasi, laging labas ang nanay ko, wala pa sa balay. Hindi ko naman alam na kung nanay pala dapat nasa bahay. Kasi nanay ko, mag-isip ko, wala naman. We were raised by our aunt. Pero we were raised in the tradition of one, excellence. Kung hindi ka number 1 sa klase mo, hindi ka niya kausapin. Klaseng tatay ito, sabi ko. I-access if you're not there. Tapos English speaking, kasi after the war binigyan ng mga Amerikano ng US Congressional Gold Medal, si Judge Sixto Rojas Quanzo. Muna yun silang ilang mga medalya ni Marcos, kapit. Excellence! Tapos, honor. Excellence. Integrity. Yung integrity na yan ang pinakakulang sa mga politiko karon. Ano nagsara Duterte na ko karon? First time niya, na nag-iwan si Rowena Gonzales na Sara Duterte ako sa 2028. Kalma. Kalma, attorney. Ikaw na silang, DBS ko na ko. Bahala mo kung sa itawag na ako ninyo, basta bawag po tanan. Tatlo appointments ko sa gobyerno. Puro sa Aquino. OIC Mayor, kami ni Digong. Classmate ko si Digong.
Classmate ko si Pete Barsaga. 1988. Tommy Osmeña. Tommy Osmeña will live forever. Saka yung sa taal na mayor na uncle ng best friend ko. Si Tito Cabrera. Yan. Yan na lang naiwan sa amin. Ahora must be 19. The reason why I'm still active is because I was 27 when Cory Aquino Oh, appointed I me. just didn't. But I did not belong to any political party because my family fought for her in Northern Negros to campaign for Cory Aquino against the warlord Armando Bustillo. Sa una politika, tiruhay, abuyay Granada, kang dinamita na Jay. Si Jay, UIC yun eh. Karon, Facebook na lang o Twitter. Sa una, diskurso sa plaza. Karon, online na. Nanong Sara Duterte ko? I told Lorraine Badoy in an interview, and I told Kitty Duterte, whom I met a few days ago, na the turning point sa akin, although I was just a, neutral, independent observer because I was a commissioner, but many of you do not know that the case of Rodrigo Duterte's disqualification was ruffled to me. So I called my father and I said, they're disqualifying him because his certificate of candidacy being substituted is wrong. God rest his soul, pero ano ba naman yung USEC din yun na yung bobobo ng mga tao nila na ang certificate of candidacy niya for mayor? And my father said, you have to interpret that liberally because you have to respect the choice of the people. And so, I wrote the decision in a hotel, free from any political influence. As you know, I was appointed there because of my supporters from the Liberal Party. Tatay ko, liberal din. And to his credit, Maro has never called me. And I decided, and I called the two other commissioners, this is my decision. What is yours? Are you joining me? We had a unanimous decision na ang error sa certificate of candidacy ni Dino na nakalagay mayor was really intended for president. Why? Because he filed it in the Comelec Central Office. He did not file it in the election officer of Pasay. Therefore, was he qualified to be candidate for president, this Dino? Yes, the answer is yes. And therefore, is Mayor Duterte qualified to substitute for candidate of president of Dino? Yes. And we use the principle of law that nowadays law students cannot even pronounce. Lacuna legis. There is a gap in the law. There's a gap in the law, and therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Pagpagday mo, matay ka. Koski ang pakpak para madunggan. So, hindi ako bigong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko alam ano ba yung mga DDS na yan. Nagleni din ako because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Di ba lang? Kag sila ginagaga kung kay Maroa sa antes na eleksyon. That is why. Pero kita ka man ba yung mga prinsipyo? Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, na ako naman hindi kandidato for senator may makasaka dito sa mga rally,
si BBM adik. Ma'am, gusto niyo ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan. Kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako. Kaya di-disqualify ko siya dun sa Comelec bago ako na-retire. Kaya nung nanalo ako sa P3 PWD Party List, hindi talaga ako pinaupo kitang banustos. Pero karon, ang vengeance is mine mo dito. Ito yung higente. Kaya ang akong campaign speech alay kay Inanyo, yung tabag-tubag ba? Si Martin Luther ipapriso. Oy, Tagalite, practice. Si Martin Luther ipapriso. Si Martin Luther ipapriso. Si Martin Luther ipapriso. That's why nagsara ako. Ay nakita ko, abogada, Iloy, ubig, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Hindi ang karakter. Ang utong ko ba? Kapanumbaman! Ako yung istorya lang na yung kapaniro ko sa una, pero wala akong sila witness. Kahit sa mayor ko, pusil din. Hasta karon. Ang insulting na lang, tigulang naman ko. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon, si Sara Duterte. Dili lang ka ng mga kanang gapretendya kasi lang may oposisyon na daladala sila Santo Niño de Cebu, nagsayo-sayo. Ay, ngayon ka hilas. Basta lang hilasang. Daho! At sa katong ilang Santo Niño, ilang damay ito kihulaman ba? Daho! Hindi paliw na ito atong mga Santo Niño, kanang mga salunununununa, pag ito mga Santo Niño. Muna yung patulog ni mo simbahan. Muna yung ginatake ni mo kanang iyang fiesta. Diba? At kung kayo matay ka, Daho! sweet man yun. Ang kandidato ng lamas. Si Luke Espiritu, matagabakulot, na nip-test, iyon siya recently. Si Sara Duterte, ang tunay na oposisyon. Kasi siya lang nagsasalita kontra kay Marcos, na pinaparisahin niya at ipakulong niya yung mga magnanakaw dyan. Kaya mananalo si Sara Duterte dahil kayo hindi kayo sumisigaw na ipakulong niyo si BBM. Yan ha. Testimony yan ni Luke Espiritu ha. Ako niya nga bilibig ko ni mga ilong ko, hindi suicide kami ha. Si Luke Espiritu na yan nagsilip. Hindi wala na yan nagsilip si attorney, ang sabi? Jim Paras. Si Espiritu na yan nagsilip sila. So maniwala sila dapat. Kasi kakusa nila. Diba ang mga leftist sumama kay Leme? Diba? Ang kabayan sumama kay Leme. Ang akbayan sumama kay Leme. Yung akbayan at pagkabayan, isa lang sila noon. Nakaway, magkamatayan lang sila. So dito, ang mga ang kapagwapa doon sa akbayan, na kontra kay na sila. During EDSA, wala man na sila. During snap election, wala man na sila. Snap election, dito si Digong. O si Nanay Suling, may leader dito sa Davao. Kaya sila, wala man na sila. Because the left wanted a revolution. They did not want an election. Ang Sara Duterte ko? Kaya suman ko, na kung si Sara Duterte mo daw, mapreso mo yun sila. Sana katuin, wala kani makasuhan si Martin Luther King Romualdez. Unsa man ni siya? Ano ni nga
bertud kung sa mga taga-Ilonggo, mga gulang. Ano nga bertud? Bertud! Ano nga magic? Ano nga power ni? Na hindi siya madutlan. Kaya damo siya balita mo, pinapadala sa ila, hindi mo damo balita. Pangawat ka rin yan, hindi niya nauglaho yan. So, una yan, pangawat yan, ay, guilty na kayo sila kung maka 10% sila. Karoon niya. Si Bongbong, 25 billion, 25%. Sa 100 billion. Sino nagsabi niyan? Si Saldico. At hindi sumasagot si Secretary Pangandaman, hindi siya sumasagot na nagdadinay na maputol na yung ugat niya ba? Hindi ba kung di yan totoo, parang sisigaw talaga ako, maputol na yung ugat ko ba? Hindi ka na tinood ay, hindi ka na tinood. Gano'n hindi mo din sila mo, anak, kaya nagtago na sila, kaya kasuhan sila. Sama ni? Kung sama ni kasing administration, binanag man ni? Economy is down. Foreign direct investments, down. Crash na. Illiteracy is up. Kanya si Bongbong dito, speaker pa doon sa UN Commission on Women, nagatuloy ang sipon. Sa maniklaseng presidente. Kung tatay ko, makita niya mo ng presidente ng adi, kagamo niyo yung tabosong sa Pilipinas, maambalit sa iyo, di puta! Yung di puta rin na Marcos. Yun sila ka, ito hindi magkamahado ka na nila, ay ilang kang pailan o private. Oh, sus na. I just eat libel for breakfast. Ginasnak ni mo, attorney. Ang ilagid ginahadlukan. Nakita nga por Sara Duterte na magtalaw kita. Alam niyo ang talaw? Na maduduwag kayo. Kaya kailangan piliin niyo ang words niyo sa social media. Kasi hindi naman kayo gawin ng Gonson, baka hablan nila kayo, kagaya ni John Abini, sige lang namin ipapriso si John. John, magalit tayo, hindi ka na, yung hardback mo na dyan, yung make-up mo, kaya papriso ka na namin. Sila Winnie ng taga-piansa, sa Winnie's way taga-papriso. Pero hindi tayo dapat maduwag. Kasi oposisyon tayo eh. Defensive sila. Di ba? Dapat ang attitude nyo sa kampanya nito, kailangan manalo tayo dito eh. At huwag kayong maniniwala na panalo na tayo. Kung sino di ka naniniwala na panalo ka na, hindi ka nag-iisip, dapat tinignan mo kanina yung lecture ni Prof. Palutikia. Hindi pa tayo panalo. And the only way manalo tayo is kailangan kugihan kita, doon, Gihan kita. And remember, now young people, 60% of the vote, no? Winnie Jr. Kunya, ayaw nyo kalipag, when you do community work, do not forget the sectors. At mga bayot. Ay, kalimti ng mga bayot, ang mga teachers, at mga tomboy, at mga trans, at mga nagsakay sa rainbow, attorney. farmers, mga ganun ba? Remember, the target votes is 60% is 40 years old and below. Okay? So, tama yung sinabi kanina ni Ed, na huwag kayong maging exclusive ba? Na, ay, di mo na siya DDS. So, una, di mo na siya kuhan. Di ko. Di lagi na. Eh, kinahanglan magdugang na. Eh, ikaw, di naman ka pwede makadugang. Maski inali na kakadako, di naman ka pwede piharon. Kinahanglan mga amigo kita. Di ba lang? O, paikon sila ninyo. Si Ruel ang bansong gani, nagsara na karon. O, paikon sila, kay DDS mo na.
Pakilabot din yun sa inyo itawag na ako, pero remember, I and my family were anti-martial law, anti-Marcos ever since I was 12 years old. Kung saan ang Marcos, consistent kami, hindi talaga, talagang nag-aaway talaga kami dyan sa politika. Talagang tutik na ang laki ng risk namin ng confiscation ng aming properties nung time na yun yung Cory versus Ferdinand Marcos. Ginawa pa rin namin. Kasi that was the right thing to do. So kailangan mga higala, kung na-convince na sa atong mga kainod o mga amiga, make sure na ang issues na doon nato. Ari din gira karon sa Iran versus Israel na sinabi ni Kong Barsaga. Anong epekto niyan sa ating mga OFW? Kahapon sa airport, may interview ako. Sabi niya, survivor ako ng Dubai attorney. Ay, nakauwi ka, salamat. So, oo niya, ipadala kang Gcash ni BBM? Ay, hindi man siyang ikaw siya bayad sa imong ticket. Siya, oy! So, i-check na good training, hindi man siya na ako, padala ka niya Gcash. Sabi lang ni BBM, padalan sila ng aeroplano? Wala naman. Padalan sila ng komplete? Wala naman. Ito, ang Marcos Gang Administration na wala yun siya balatyagon, wala taging pusuon para sa mga taong pobre. Amo na nga kamo, you carry the message of Sara Duterte. You carry the message of Sara Duterte that she has a heart for the poor. Because, remember, more than 50% of Filipinos are poor and hungry. So, hindi lang ni politika ang aton. Remember always to add that. Grabe na niya ang blugbog na ekonomiya, grabe na ang mga illiteracy, grabe na. Kailangan talaga magreforma. And the only way makareforma ka sa gobyerno is kailangan matalo ang BBM gang at si Sara Duterte ang presidente. So, abangan natin siya with all our might. Pero remember, be smart, win friends, help your neighbors. Mayong buntag, daghang salamat kayo sa inyo. Attorney Gonzon, kagiyot namin kayo, attorney. Rowena, balik sa Stoma. Alam mo ba na may bagong meaning ang DDS? Do we not want zone supporters? Do we not want zone supporters? And in behalf of Cebu Alliance for Duterte, we thank you sa support nimo kay Sara Duterte. Kailangan ako ni Moe. Kaya karon, since kami diri sa Cebu Alliance for Duterte, wag yun yung parallel ni Sara karong umabot 2028. In behalf nilang tanan, we will endorse you as our senator.